Happy birthday, Amerika! Noong July 4, July 5 dito sa atin, nag-celebrate sila ng 250th Independence Day. Napanood ko sa mainstream media, bongga, grabe yun. Then yung fireworks daw sa Washington was the world record, biggest fireworks in the world ever. No? Dami, bonggang-bongga, pero marami palang kapalpakan yun. Tsaka nangyari, muntik na rin pala na suspend yun because of the terrible weather condition. Sabi ng organizer kay Trump, i-postpone na lang. Ayaw ni Trump, sabi July 4 is July 4, no? Kaya in spite of the hazardous weather condition, may mga napanood ako na hindi pinalabas sa mainstream media. Grabe yung ulan, grabe yung kidlat, grabe yung hangin, lumipad pa rin yung mga eroplano, no? Saka may napanood ako, may na-aksidente pang skydiver kasi pag land niya, sumabit yung American flag na nakasabik sa paa niya sa isang punong kahoy. Ayun, bumagsak siya sa bubong ng isang bahay. Sa ibang states daw, hindi na natuloy yung celebration kasi because of the bad weather condition. Anyway, 250 years of independence from England, no? Na dineklara nila noong 1776, July 4, 1776. And the Declaration of Independence is one of the most beautiful document ever written. No? All men are created equal. Although the all men daw dyan only refers to men, not to white men, not to black or brown or even women, no? That everyone has an ayun, unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Oh, gandang dokumento. Pero after 250 years, kamusta na bang Amerika since naging independent sila? Kasi no doubt about it, was one of the uh, big richest, powerful, and progressive country in the world. But that's already over, no? At marami ring contribution ng Amerika sa mundo, no? Electricity, light bulb, television, although karamihan doon mga European immigrants din eh, tulad ni na Tesla, no? Na pumunta ng Amerika. No? Flight, no? Wright Brothers, steam engine sa England pala yan. No? But anyway, marami din ang contribution ng Amerika sa mundo hanggang sa capitalism kasi yung Declaration of Independence was a libertarian doctrine, no? Free, no? Kasi syempre it's reaction against the sovereign control of the monarchs in Britain which they found oppressive kaya nga nagsitakas sila pumunta ng Amerika kasi hindi nila sikmura yung mga oppressive rule ng mga monarchs sa Britain, sa Germany, sa France, no? Sa mga European monarchies. No? Then, siyempre nangyari yung Industrial Revolution, they needed more labor, so there was a more influx of immigrants from all over the world, particularly Europe, no? Karoon ng mga immigrants, no? So dumami, the economy prospered, no? The railways were constructed all over the world. And of course, doon na nagsimula itong mga mega millionaire, no? Super rich people like Vanderbilt, Rockefeller, no? JP Morgan, no? Industrialists, mga banker, no? And it worked for some time. But after 250 years, kamusta na? Napanood ko kanina yung interview ni Ben Norton sa CGTN. According to him, the recent Gallup polls marked 25% decline in unhappiness among Americans. No? So 25% ang bagsak na more Americans now are unhappy. The youth are uncertain kasi AI will take over their jobs. In fact, graduation season ngayon dami kong graduation speeches na napanood, every time AI is mentioned, binubu. No? Then, the rich in America, which is only less than 1%, no? The mega rich in America, controls the economy. No?
But majority of the Americans live by paycheck to paycheck. Ang hirap ng buhay ngayon doon, no? Talagang ano na, capitalism, libertarianism worked for some time, but it declined, no? It declined. Kumpara mo sa Chinese socialism, talagang and the sincerity of the government to work for the welfare of the people. So everybody in China, majority, a huge percentage are prosperous and happy. No, pero in fact, sa America also, there's a trend right now, ano? Young politicians in their 30s and 40s are beginning to embrace social democracy. Like the mayor of New York, si Mandami ba yun, na IPAC, ang kalaban niya, suportado pa ng IPAC, no, pananalo because of the social democratic platform, no, which is welfare, health, healthcare, public transportation, public education, talagang yung tema ng social democracy. No? Maraming young politicians in their 30s and 40s are winning because of their leftist or social democratic platform. No? Kasi kung balikan mo yung kasaysayan, America was built on blood, eh, the blood of the Native Americans. America was built on ethnic cleansing and genocide. No? Then ever since, no, World War One, when uh, what military industrialization, the industrialization of war was developed, became mechanized. No? The military industrial complex was born. That even after World War II, when this Eisenhower became president, he already warned the American people about the looming power and reign of terror of this military industrial complex America. Then for years, no, they're always into war. Gera dito, gera doon. And sabi rin ni Ben Norton na since 1971 to 1991, dahil ginamit ng US yung economic power nila to sanction nations na non-cooperative then or aligned with Russia kasi Cold War period pa yun, eh. America has killed 37 million people all over the world. Killed them because they were not able to get healthcare, killed them because of hunger, killed them because of criminality and drugs. Dahil nga sa American sanction. Imagine, hindi pa gera yun, ha? Killed 37 million people all over the world from 1971 to 1991. How much more yung namatay pa sa gera ng mga Amerikano at palala ng palala. Then eventually, sabi rin ni Ben Norton na the culture of violence sa America is very, very strong. Eh. Everybody can own a gun. Guns are very accessible. So, by July or August, second quarter, pag tumama na itong impact ng fuel crisis talaga, full impact, kasi ngayon may mga reserves pa eh. Yun, baka magkaroon ng riot and violence. No? Malamang ganito rin dito sa Pilipinas. No? Lalo na ngayon sa mga nangyayari, naresto na si Senator Marcoleta. Ewan ko kung how will the people react. May nakausap ko sa iglesia, bakit kayo nag-withdraw? May sabi suko na raw sila sa Pilipino, give up na sila, walang reaction mga Pilipino, talagang wala. No? Tapos itong sigalot sa South China Sea, pinapaigting pa. In fact, si Camarius Monte, maganda yung article na nilabas siya regarding the arbitral award. Hindi naman totoo yun. Pero ang theory ni Kamauro doon na parang disappointed daw ang Amerika kay BBM kasi hindi talaga ini-implement o tinutulak itong arbitral award. Ang gumagawa nito ay si Gibo. Kung totoo man yung ang theory ni Kamauro na disappointed yung kay BBM, eh baka i-anoint nila si Gibo or baka matuloy yung kumi ni Gibo, no? Para siya magiging presidente. Pero sa tingin ko malabo yun kasi ilang beses ka na sinabi, maraming ang generals galit doon. Makakumi ka lang, makasuccessful po ka lang kung United ang i-equate sa'yo. No? So, yun. And I expect, no? May mga nakausap ko, sabi nyo, walang mangyayari dito. No? Ang iisa-isahin na itong mga senador, sunod daw si Amy, then baka si Cayetano, at saka iba pa.
So, tiniming din nila unang araw ng impeachment wala si Marcoleta. So, wala. Tatamaan din tayo ng full impact ng oil crisis by end of July and August. No? Talagang ewan ko kung anong gagawin ng mga Pilipino. Gutom yan eh. No? Tsaka lahat magmahala na. Tapos lang nakaw lang na nakaw. No? That's how revolutions are created when people are hungry. Pero the Filipino are very patient people. No thanks to religion. No? Tiis-tiis lang. Eh, walang mangyayari sa atin. As of now, I don't see any light at the end of the tunnel para sa Pilipinas. Siguro kailangan bumagsak talaga muna. No? Talagang mag-dive sa putikan bago siguro talaga mag-alsa ang mga Pilipino. No? So, tingnan natin kung ano mangyari.